Okay, now let's take a look naman sa example number 2. So find the sum of the first 8 terms of a geometric series if the first term is 5 and the common ratio is 3/2. Now, nung example number 1 ang binigay sa atin arithmetic, ngayon naman is geometric series. So again, sa na-discuss kanina, na lesson kanina. So geometric series, ilatag muna natin lahat ng mga given na pwede nating isalpak sa mga equation. So, a sub 1, sinabi na dito, the first term is 5. So, ang next naman, try natin hanapin si n. So, n naman is the first, sabi dito sa sa first statement, the sum of the first 8 terms. So, we can say that n is equal to 8. Gets naman? Gets naman, guys. Okay. So, r, ang common ratio, hindi siya, d, kasi ang d sa lang siya sa arithmetic. So, when we say the common ratio, we denote this as r is equal to 3/2. Now, dito tayo magkakatalo. So, as discussed, hindi ko lang na-emphasize kanina sa lesson. So, kapag kukuha ka ng sum ng isang geometric series, nakadepende na lang siya sa value ng r mo. Okay. So, pag hinahanap mo yung sum ng r is greater than 1, ang magiging formula mo dyan is a sub 1 times r raised to n minus 1 all over r minus 1. Ayun yung diniscuss ko kanina. So, pero, if ever man na may makita kayo na common ratio na less than 1, ang gist lang dyan is pagpapalitin mo lang yung inside terms tapos yung denominator. So, technically, pag sasabihin mo, the sum of if r is less than 1, lagay ko dito, a sub 1 times 1 minus r sub n, r raised to n pala, sorry, close parenthesis, all over 1 minus r. So, ayun lang, hindi naman masyadong atang mahirap i-memorize yan. So, i-memorize mo lang yung pang-una, tandaan mo na lang if ever, kapag mas maliit siya sa sa 1, ang ilagay mo na lang doon is, papalitin mo lang yung loob, yung rn minus 1, yun na lang. So, in this case, ano yung kukunin natin? Yung first equation o yung second equation? Ayan, yung first equation, kasi r is greater than 1, kasi 1.5 naman is greater than 1 nga. So, direct sub na lang natin. A sub 1 natin is 5 times common ratio, 1.5 raised to 8, yung n, minus 1, close parenthesis, all over 1.5 minus 1. Now, etong itong parang direct substitution na equation, pag i-simplify mo, pero parang napakahirap niya. Kasi kinuha ko lang to sa parang isang resource ko. Usually naman, if wala kayong mga calculator sa mga quizzes, sa mga exams, usually ang mga ginagawa ng mga proctor or mga exam makers is yung parang calculable naman, ng parang itatimes mo lang ng manually. So, pero dito kasi, gumamit kami ng calculator. So, for this naman, gamit na lang tayo ng calculator para hindi kayo mapahirapan sa buhay. Ano yung sagot dito? 246.289. Okay, tama naman. Ayan, kuha naman lahat. Okay. Now, let's say nga, again, ang gagawin natin dito is dalawang case scenario kapag wala kang calcu tapos may calcu ka. So, ang anin natin dito, what if naman, nakalimutan mo yung formula na to? Out of the blue, sabi mo, ay, hindi ko na matandaan yung formula na to. Pero don't worry, again, nakadepende to sa calculator mo, kung Casio man or Canon, ganun. So, parang similar lang sa example number 1 earlier, yung pupunta tayo sa stat mode. So, stat mode, then pupunta tayo sa linear. Click nyo lang linear. Usually, ang lalabas ang dapat dyan is x and y. Kung may lumabas na frequency, okay lang. Huwag nyo lang siyang pakialaman. Okay lang. Now, ilagay natin sa sa stat mode, linear. Let's say, ang ilagay naman natin sa x is yung number ng mga terms. Again, ang pinaka-minimum na data points na pwede nating ilagay is 2. Pero if you want to be much more precise, pwede kang magdagdag ng more than 2. Ayan, tandaan natin. Lagyan natin sa x, 1, 2, 3. Para mas specific na lang tayo. So, y naman yung mga terms
na ano yung A sa buwan natin as the first term? 5. Ayan, 5 nga. Plus, yung second term natin, so ang sabi, ang common ratio nila is 1.5. So, multiply lang natin yung 5 sa 1.5, which give us a 7.5. Again, lagay natin yun sa 7.5 times 1.5 is equal to 11.25. Ayan. So, paano na if want natin maka-shortcut dito para mas mapadali ang buhay natin? So, sa Casio, medyo different to sa Canon din if kung anong calculator man lang ang I'm very sorry, ayun lang yung medyo memorize ko yung Casio at Canon. Yung isang calculator, parang hindi ko ata memorize yun. So, sa Casio, pupunta ka lang i-type mo lang to sa sa screen. Ayun, so i-click mo yung summation. Nasa around mode ata yan. I forgot, wait. I'm gonna get my Casio. So, summation ng X. After ng X, hahanapin mo sa regression yung Y hat. Yung natin. Gets naman, summation ng X, Y hat. Then comma. May comma dyan around katabi ata nung baba ng mga arrow keys. Ito, yung comma. Then 1. Again, ang want natin kasi is from the first term. Then comma ulit hanggang the 8th term. Ayan. Usually may mga parentheses yan. I-enclose nyo na lang yan. Ayun sa Casio. Paano naman pag sa Canon? Sa Canon naman, medyo different. So, if nalagay mo naman yung mga data points, we want to get actually the intercepts. So, yung A and B ng natin. Ayan. Makikita siya sa apps if natatandaan ko. Wait, wala kasi akong dalang dito yung Canon eh. Sa apps siya, makikita mo yung value ng A and B sa apps. Apps 1 and B yung apps 2. Now, if nahanap mo na yung value nun, pwede ka lang bumalik ulit sa computational mode. Kapag bumalik ka sa computational mode, palabas mo naman yung summation. Yung summation itatype natin is from 1 to 8. Yung 1, magsa-starting point tayo sa baba. Yung pinaka-endpoint natin is 8. Gets naman? Okay. Now, ang natin dyan, ang formula natin dyan is yung A, yung value ng A, times B raised to X. Ayun. Ayun lang yung pinaka-shortcut niya sa Canon. Ang problem kasi niyan sa Casio, yung summation button sa linear, hindi siya separable ng yung summation na kaya dito medyo advantageous yung Casio kasi direct na lang, latag ka na lang sa linear. So, ang dapat nakakalabasan yan parehas is 246. Point, hindi siya exactly na 289, pwedeng 288, 287, mga ganon. Pero you get the gist of it naman.